Alam ba? Mamaya makakausap po natin ang DOTR. Pero Alamin sabi natin. din nila may kasama sila sa Tigil Pasada na mga nag-consolidate pero nalugi na. Ayun nga eh. Oo, na hindi... Mahal daw eh. Hindi ba natin... 5 to 7,000 yata ang kailangan nilang maibayad. Maibayad monthly? Oo. Monthly o isang araw? Kada buwan Kada yata. buwan. Oo. Okay. Pero maliit yun kung 7,000 kada buwan, di ba? Kasi Linawin nga natin mamaya kay Yusek. magkano ang bayaran ngayon ng sasakyan pag bumili ka? Naman, lalo na kung... Iba, ubos ng shorter. sweldo eh. Diba? Saan na mali? Ubos ng sweldo. Bahala na si nanay sa pagkain ko. Ay, Or sabi yun. pang bayad ako ng Hindi, kotse. marami rin nareremata eh. Marami nareremata. Ang dahil nahahatak ka. Nako, kaya ang pagbili ho ng kotse hindi lang dahil mura ang down payment. O zero down payment. At kaya nyo po yung monthly. Meron pa hong maintenance yan. May Naman. panggasolina ka pang iniintindi. Pero pag brand new, mga 2 years yata bago ka mag-maintenance. Tama ba yun? Hindi. Hindi? Every Every year. 6 months. Every 6 merong months? Merong maintenance Ayoko yan. na. Sabi ko sa iyo mahirap magkotse. Mag-jeep na lang tayo mga kapuso. Alright, makakausap natin, Joel, mga kapuso, si Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega. Inaayos lang natin ang kanyang linya ng Yusek komunikasyon, Andy. of course. Siya po ang USEC for Road Transport and Infrastructure ng Department of Transportation. Alamin natin mga kapuso, kamusta na ba ang ating consolidation? Anong rate na po tayo ngayon? At mahal daw ang unit. Oo nga, pero hindi ganito ang maganda. Nililinaw po Mababaon ng daw sa LTFRB na meron kayong choices ng pagkukunan ng iyong modernized jeep. Hindi katulad dati na isa lang. Yun. Na parang isinasaksa sa throat mo, sa lalamunan mo, ito lang kunin mo, ito lang available. Ngayon hindi. Meron na raw ibang choices. Hindi ba, Weng, parang dapat i-consider na rin dyan yung pagbili ng mga hybrid units o di kaya mga electric vehicle units kasi Pwede. mahal ng krudo. Totoo yan. Diyos ko, baka pwedeng, total nagmo-modernize na tayo. Correct. Oo. Baka dapat modern units na rin ang kunin Hybrid natin. na, no? Mga hybrid units. Baka mas mahal. Mahal ang konti, pero in the long run, dahil nga tumataas ang presyo ng Crudo. Diyos ko, baka mas makamura pa tayo. Pwede naman. Nasa linya na po natin, Undersecretary Jesus Ferdinand Andy Ortega, Undersecretary for Road, Transport and Infrastructure ng Department of Transportation. Yusek Andy, magandang umaga si Joel Siweng. Kamusta po kayo? Maganda umaga po. Joel and Miss Weng, good morning. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Yun meron tayong sapat naman ng mga augmentation, vehicle augmentation ngayon dahil 2 araw po itong tigil pasadang ito, Yusek. Yeah, that's right. I was able to monitor yung ating interagency po, task force. Ito po'y nagawa to last. Diba ito? Regarding to Kawelka or mga mas... Napuputol-putol yung linya si ni Yusek. Yusek. Napuputol. Oo. Nagkikilos, protesta po yung kanyang signal. Andiyan na ba? Balik natin. Tsaka gusto ko matanong sa kanya, pwede na natin subukan ngayon. Oo. Kasi nga, di ba? Kung wala sila sakali na mga hindi consolidated, di ngayon lang Ito na nyo yun. yung Ito na yun. mga consolidated. Okay na? Inayos At saka natin yata signal. yung Joel, halimbawa nag-consolidate ng prangkisa, kung saan kulang ang bihikulo o ang pampasaherong sasakyan, doon ilalagay yung ibang consolidated. So hindi yung buo-buo kayo nasa Quezon City kayo kasi taga QC kayo, hindi. Dahil cooperative kayo, pwede kayong ilagay sa kung saan kulang ng sasakyan sa iba't ibang panig po ng Metro Manila at ng bansa natin. Alright. Ganon. So Okay parang na. rationalize ba yung ruta? Alright. Okay. Ayos na. Alright. Actually talagang kasi ang gobyerno po nagtatakda ng yung franchise kasi hindi naman karapatan, Weng. Yes. Yan ay pribilehiyo. Yan. So actually ideally ang gobyerno po ang nagpo-provide dapat ng public transport sa ating mga kababayan, pero dahil hindi ho nila kaya, so kumbaga sinubcontract nila sa mga Sa pribadong sektor. Binigyan nila ng franchise. Oo, pero maganda din naman yun kasi nagbibigay siya ng trabaho sa pribadong sektor, di ba? Yun nga lang, aminin na natin, sa kahaba-haba ng panahon, napabayaan natin yung tumatakbo nating mga sasakyan. Oo, tsaka napabayaan yung maintenance, hindi ba? Totoo, Weng, sinira na natin yung ating hangin. Yung ating atmosphere. Dahil madumi na, madumi na. polusyon. Kaya nga ito'y minomodernize na po natin at the very least, makabawas po tayo sa ating carbon footprint kung tawagin natin. No? Okay na. Si Yusek Andy. Yusek. Pasensya na. Medyo naputol. Anyway, okay naman. Nag-prepare po tayo. Maraming mga sasakyang handa yung ating mga LGUs kung kailangan lang. And then after monitoring po, I got the report before 8 a.m. po. So maayos pa naman po. Wala pa naman pong mga bagay na
naapektuhan yung ating mga mananakay. But rest assured po, babantayan po natin yan the whole day. Joel. Yusek, ang naisip namin ni Weng kasi mukhang yung extension hindi na po hindi na po kinukonsider yan dahil definitely Weng, itong mga taong ito ayaw naman nilang mag-consolidate Miski na i-extend mo, 'di ba? Hindi pa rin magko-consolidate, ganun pa rin ang resulta. Kasi deadlock yung position nila ayaw nila talaga Ayaw na nilang mag-consolidation. consolidation. Ayaw nila ng consolidation. So, ano pang nakikita nating paraan Yusek para ma-resolve naman yung kanilang concern. Inaing, oo. Kasi sabi nila mababaw naman kami sa utang. Tapos hindi namin hawak yung aming prangkisa. Wala na kaming karapatan. Parang kami naging tauhan na lamang. Ano bang nakikita ninyong tugon sa mga concerns na ito? Alam mo Joel, tama kayong dalawa ni Miss Weng. It's very clear. Last year pa naman, klaro talaga yung dalawang grupo or rather yung mga leaders ng dalawa, talagang hindi naman sila magko-consolidate. Talagang decidido sila sa position nila. So itong pag-extend twice, it was really to accommodate yung mga miyembro na medyo nagbago ng isip or yung mga miyembro na naliwanagan pero tapos lang ngayong April 30. So alam mo, tama yung pinag-uusapan natin. At the end of the day, I think we agree that we disagree on certain things. And basically, yung pinaka-importanting disagreement po dito, and klaro, is yung consolidation at saka yung gusto nila na consolidation sa pagbuo pero hindi consolidation sa prangkisa. So hindi naman pwede pumayag ang gobyerno because napaka-importante ng consolidation pati sa prangkisa sa success ng programa. Siguro po ito na lang po maisasuggest natin or maisasabi natin, naghahain na po sila sa korte. I think to be fair to both parties and most especially po yung ating mga commuters, yung mananakay natin dito ang hindi natin pwedeng gawing hostage or ilagay sa alanganin because these are two groups na merong differences. But the fact na nasa korte na po sila, I think we should respect the process. Hintayin po natin ang decision ng Supreme Court kung saan po sila magdidesisyon, kanino papanig. Ngunit habang hinihintay po natin yon, I think the Filipino people has to live a normal life while waiting for that decision. Walang gulo, walang away, merong prosesong pinuntahan yung ating dalawang grupo. Let us go with that process po. Yun po siguro lang maisasabi ko po. Yusek, sa lahat po ba ng transport group nationwide, Piston lang talaga at Manibela ang tumututol po sa franchise consolidation o sila lang yung medyo maingay at meron din pong iba na tumututol dito sa programa? Pero tahimik lang. Oo. Alam mo, officially, silang dalawa lang po. But I'll be also very transparent. May mga kasamahan po yung dalawang grupo since December nung nagkaroon tayo ng initial deadline na sumama na po sa grupo. I mean sa consolidation. In fact, this week I expect another group from their group or members from that group to join and form cooperatives. It is clear na I think paulit-ulit naman po. It's clear. Marami na po tayong venue. We've been to the Congress. It was a good venue for us to express all the things na gustong sabihin ng both sides. Tapos nailabasan nila yan sa several rallies at saka yung pag-welga. I think napagdebatihan na ito ng gusto at saka I think klaro sa ating tao, sa ating mamamayan na talagang hindi na magtatagpo yung dalawang grupo sa posisyon ng gobyerno. So siguro po, kailangan let us do the more mas magandang method na hindi makakasakit sa ating mga commuters. Nandiyan na sa korte, hintayin na lang po natin ang decision ng Supreme Court. Okay. Sabi niyo po, ang data na nabigay sa amin ni Chairman Guadis last week, 79 nationwide ang nakapag-consolidate na. Metro Manila-wise, 59%. So, ibig sabihin, merong a little over 20% no, ang nationwide, ang mawawalan po ng trabaho pagsapit po ng May 1. Sa Metro Manila, out of that, ay merong about mga 49% thereabouts, mga that number. Malaking bilang po yun na mawawalan ng trabaho, Yusek. Alam natin na kailangan mapatupad ang programa ng gobyerno, but meron po ba napapag-usapan kung paano naman sila tutulungan pag nawalan sila ng trabaho? Yeah, tama, Weng. No? Let's just be very clear po. Ang consolidation ay decision, hindi po yung decision ng driver. Opo. Decision po yan ng operator. Siya po ang nagmamay-ari ng prangkisa. Opo. He is like a businessman na magde-decide
itutuloy ko pa ba yung negosyo ng transportasyon, or ibahin ko na lang, maging negosyante na ako sa isang supermarket, mini market, tindahan, or other form of business, or maybe ayoko na pumasok sa negosyo na yan. Gusto ko Opo. ng pahinga. So, decision po yan ng operator, hindi po ng driver. Opo. Kaya nga, on the part of OTC, nung nasa OTC pa po ako, kinontak ko na po ang mga kaibigan nating kooperatiba nationwide, and they are very much willing and waiting to hire the drivers of the operators. So, ibig sabihin po, ang mawawala po sa non-consolidation is the business of the operators. Ngunit yung trabaho na pagiging driver ay tuloy-tuloy pa po yan, pero iba na ang proseso. Instead of driver ka ng isang operator, driver ka na ngayon and posibleng member ng isang kooperatiba. And So nagiging... meaning ang employment po is tuloy-tuloy pa rin po. The driver now has an option to join a cooperative po. And magiging regular na po yung sweldo nila, like parang buwanan. Hindi na yung boundary yun po, system. Yun po ang objective. Kasi ita-process po sa programa, definitely parating po tayo sa sweldo na, meron na po siyang SSS, may PhilHealth siya, may pag-ibig siya, at posibleng magkaroon po siya ng mga overtime, merong dividendo po sa kooperatiba. So those are the things that will happen and we have to do together. Aminin ko na po, unahin ko na kayo. May mga problema po tayo na-encounter, may mga narinig po tayo, totoo po yun. But we have to strengthen, tutulungan po natin yung mga kooperatiba, and that's what OTC will be doing for the next year and years to come para lalo silang mapalakas sa bagong programa or setup ng ating pananakay na negosyo. Okay, Yusek Andy, mas malaki bang kita ngayon sa setup na inyo pong pinaplano kaysa dun sa boundary system? Na ang driver po bumaboundary kasi sinasabi, may nag-text dito, Weng, at least 1,000 ang kinikita namin sa isang araw. Basta masipag pagka kang masipag kang bumiyahe. Oo. Pero pagka daw dito sa ganitong klase ng setup, yung consolidation, baka daw maging minimum wage earner na lang sila. Meron bang ganong setup dyan, Yusek? Ganito po yun, no? At the moment, kakaiba ang sitwasyon natin. Meron ka mga jeepney driver operator na iba po yung sistema wherein wala namang binabayaran niya monthly dahil yung mga sasakyan, alam naman po natin yung mga matagal na po. Now, you are in a system na binabago po natin na magkakaroon certain expenses because ito yung panimula pa lamang. Diba? So definitely, iba po ang kita, maybe a little more yung isa po natin mga nag-operator or rather jeepney driver sa isang operator because doon po, tuloy-tuloy yung oras po doon. Wala pong limit yan. We cannot imagine kung hanggang ilang oras sila magtrabaho. Pero dito po sa kooperatiba, once it's set up, 8 hours lang po ang trabaho mo. Yan, 8 hours lang. regular employee ang dating. That's right. Pero pag lumagpas ka, dahil sa kailangan, may overtime pa na rin po. Pero tandaan po natin, meron kang benepisyo dito. Yes. Napakalayo po ang setup ng isang jeepney driver ngayon sa magiging jeepney driver ka slash member ng isang kooperatiba. Linawin ko lang po, Yusek. Yes, ma'am. Employment po nila, dahil sila 8 hours, may OT after 8, beyond 8 hours, meron kang benepisyo ng PhilHealth, SSS, and the rest. Regular po talaga sila na empleyado ng kooperatiba. Yes, kaya nga, tama po. Kaya nga ngayon po, starting last year pa and this year tuloy-tuloy, magkaka-seminar po ang mga kooperatiba natin sa Department of Labor because these cooperatives will suddenly become an employer. May obligasyon siyang ibigay ng tama kung ano ang deserving ng isang normal na employee at yung employee or yung driver ay meron din siyang magiging karapatan. Talagang iiba po ang sistema, magiging parang ordinary, normal na empleyado na ang jeepney driver ngayon. Way different from what has been happening for decades. Kaya nga medyo mabigat ang pagbabago but definitely alam naman natin na tama. Kaya nga talagang on the part of the government, this is a commitment that we have given sa ating mamamayan. Kailangan po namin ituloy ito. Kailangan not because we want, but because we know ito po yung tama. Yung po mga malungkot na kwento ng modernization, di ba po may mga ibalitan, may information na ilang mga nag-modernize kooperatiba, parang nabigo, gusto nang bumalik na lang sa dating sistema kasi ang sabi naman ng gobyerno, kasi ang ugat ng failure
ay dahil hindi po napapatakbo ng maayos ang kooperatiba. So kaya nalulugi agad sa simula pa lamang ng PUV Nag-aaway-aaway modernization daw yung program. mga, yung mga pinuno. Kaya hindi kumikita, nalulugi, gusto na lang bumalik sa tradisyonal. Paano po natin masisigurado na at least malaking bahagi ng programa, success story, kaysa yung napupolitika yung mismong kooperatiba and speaks failure po sa programa? Kasi if we are to talk about success or not success, it is clear, napakalaking majority po is successful. Pero unfortunately, yung mga negative po ang lumalabas. But it does not mean that it is a perfect system. Kaya nga po ang utos sa amin ng Pangulo. I remember this, December 12, nag-meeting po kami. Nakatingin sa akin yung Pangulo. Palakasin mo ang mga kooperatiba because they need to be equipped, capacitated para maging successful po yan. So yun po yung ginagawa natin. If there are stories of negative, may proseso po yun sa OTC at saka sa Cooperative Development Authority to sanction or to investigate yung mga nangyayaring kamalian. But on the part of the government as a whole, obligasyon namin palakasin sila. It is not something na porke mainit yung kanin, hindi mo nakakainin. It is something na alam natin na masustansya to, kailangan to, kung kailangan dahan-dahan natin isubo to, kainin para maging tuloy-tuloy po, we are doing that. At yung consolidation po is the first step. At salamat po, deadline is wala na po. We will have to work together kasama po ang media, ang public, ang government. Kami po yung magtutulungan because we need this programa for our community. Yusek Andy, ito na lang, isa na lang. Etong araw na ito, makikita natin, masusubukan natin kung effective yung ating PUV modernization dahil effectively itong mga hindi ubabiyahe ngayong araw na ito dahil magkikilos protesta, sila rin po yung mga hindi na makakabiyahe by the time na magpaso po yung deadline at magsimula po yung modernization by May 1. Makikita ba natin, tingin nyo, ngayong araw na ito masusubukan ito pong ating PUV modernization program? Tama po yan. I remember that was what you guys discussed with Chair Guadis last week. Totoo po yun. Clearly, ito rin po yung grupo na yon. And siguro po with all humility, this will not be a successful Tigil Pasada, not a successful strike. If we will look at the whole Philippines po, buong Pilipinas po, wala pong sasamang strike. Majority po, walang sasama. It's normal in the provinces. Sa Metro Manila, aminin po natin, mas marami po dito nag-oppose. But we are on top of the situation. Kaya nga alam mo, it's not really successful or hindi. But ang importante po is let us respect the process. Never po natin ilagay sa alanganin ang ating mga commuters because of some interest ng grupo. Let us give them what they deserve, which is walang problema sa pananakay, but you guys can still continue your fight to the court. Siguro yun po ang magandang itahak natin. Abangan na lang natin. Meron lang ako isusundot, Joel. Yusek, pakiconfirm ito. Nag-text si Deputy CEO ng Pag-ibig, si Sir Alex Aguilar. Nakipag-meeting na raw po kayo sa Pag-ibig para bigyan ng membership sa Pag-ibig yung mga drivers. Kasunod yung pwede silang mag-loan pag member na sila, di ba? At merong pampabahay. Ayokong ikwento yan dahil napakagandang kwento niyan. Pinaplansya pa po namin yan na Pag-ibig. Ayun pala. Yung plano nila magkakaroon ng opportunity na magkaroon ng simpleng bahay yung mga yung mga drivers natin. Hayaan mo kay Mr. Aguilar, tuloy-tuloy ang meeting natin. Medyo mahaba lang daw pong proseso pa. Pero po ang maganda po dito, ito yung mga dulong pakikinabangan ng ating mga drivers. Yun, baka makapagpabago ng isip nila yan. Diba? Yung balitang yan, yung planong yan. Yusek, salamat sa oras mo. Sir, Mag-ingat thank you. ka. Thank you. Ay, salamat sa inyong dalawa. Ang laki ng tulong nyo sa pagbibigay ng tamang informasyon. Anytime, Good morning anytime, po. anytime, Thank sir. you. Si Undersecretary Jesus Ferdinand Andy Ortega, mga kapuso. Wala po